Purihin po ang Diyos dahil sa kabila ng ating kabalahan at tayo po ay mag-aaral ng kanyang mga salita. At yun, mapalad po tayo dahil yung mga kapatid natin sa Bacolod ay nag-request para mag-series tayo namang mentor. So ako naman ay ready at yan si Elder Rene ready din yan kung lulubin ang Panginoon. So ngayong gabi, paunahan tayo ni Brother Norlitz sa panalangin para po sa ating panimula sa ating pag-aaral. Brother Norlitz, rinig, malakas. Sige. Okay. Amen. So, purihin po ang Diyos sa gabi ito, kapatid. Yun po, start na po tayo sa ating pag-aaral. At yun po naman ay naka-record para pwede nating balik-balikan. So, i-share ko lang po yung ating screen para ma makasabay po tayo. Ay, yan po. So, ayun, so ating pasisimulan yung pag-aaral para sa gabi ito, the importance of the Word of God, no? Okay lang ba? Malakas, Brad? Naririnig? Okay, so kaya natin sinimulan yung pag-aaral sa salita ng Diyos dahil at ang ating pag-aaralan sa sunod ay manggagaling sa Biblia. Kasi kung maniniwala tayo sa Biblia, eh di yung mga susunod na aral natin, wala nang problema. Kasi kung may problema tayo sa paniniwala sa Biblia, magkakaproblema yung susunod nating pag-aaral. Kaya inuna natin yung pag-aaral na ito para talagang ma-equip tayo na ang salita ng Diyos napaka-importante. So, buksan po natin ang ating mga Bible, mga kapatid, sa mga lahat ng naka-join, saan man tayo naroon. Sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Sabi po dito, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, and righteousness. Sa verse 17, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works, unto all good works. So, yun po, purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama makapangyarihan sa lahat, salamat o Diyos muli sa pagkakataon. Kami po ay narito upang magpatuloy na mag-aral ng iyong salita. Nawa po kayo po ang manguna sa lingkod nyo at sa bawat isang makikinig ay magkaroon kami ng bukas na puso, bukas na isip upang matuto kami sa pag-aaral na ito tungkol po sa banal na kasulatan. Lahat po na ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayong gabi ito, mga kapatid, ay napakahalaga po ng ating pag-aaralan, the importance of the Word of God. So alam mo naman natin na itong pag-aaral na ito ay talagang marami ng pag-aaral. At yung iba talaga ay
gasgas na pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero tingnan natin yung mga matututunan natin dito sa pag-aaral na ito. At ito pong talatang ito ay sinulat po ng ating kapatid na Apostol Pablo kay Timoteo. At makita natin na pinapahiwatig doon, the scriptures are of supreme and absolute importance. They believe that Bible is the very word of God and it is the only authority of faith and practice. So yun, only authority for faith and practice. So pananampalataya at yung mga practice natin na bilang Kristiyano, ang basehan po natin ay yung word of God. Nothing else, hindi po tradition, hindi human opinions or church council. Yan, nagbubuo ngayon ng mga church council, yung mga association can override what is written here. So kung ang Biblia ay walang sinasabi, wala tayong gagawin. So punta tayo sa mga key points on the importance of Scripture. Number 1, it is inspired and infallible. So the Bible was written by holy men, moved by the Holy Spirit. It is not merely human words, but God's own revelation without error. So pag sinabing inspired by the Holy Spirit, talagang ang Banal na Espiritu ang nagkilos doon sa mga tao na sumusulat. Alam naman natin yung mga tinawag ng Panginoon from Old Testament to New Testament. Titinangan natin, sabi doon, all scripture is given by inspiration of God. So lahat po ng banal na kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Yon. So ang importante doon yung inspiration of God. Kasi kung hindi yan na kinasihan ng Diyos, magkukontra-kontra po ang pagsulat nila. At isang example po dyan, yung prophecy sa Lumang Tipan, dito po sa Isaiah, tingnan po natin yung Isaiah 7:14. Kung hindi po sila iisang espiritu ang nagabay sa kanila, dito pa lang babagsak na po. Sabi po dito, therefore the Lord Himself shall give you a sign, behold a virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. Yon. So may prophecy. So kung titingnan natin sa Book of Matthew, yung prophecy ito na fulfilled, no? Dito po sa Matthew chapter 1, tingnan natin sa verse 21 at sa sunod na talata. Sabi doon, it shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Tapos sa verse 23, ito yung talagang fulfillment, no, nung prophecy. Behold, a virgin shall be with child and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. So, alam natin kung ilang 700 years ang pagitan ng Isaiah at saka Matthew. Di naman nag-usap si Isaiah at saka si Matthew. Pero yung pagkasulat nila ay halos talagang parihas. So doon natin mapatunayan na iisang espiritu yung nag-inspire sa kanila para isulat yung mga salita ng Panginoon. So dami pang prophecy, no, na i-confirm, lalo na po yung mga nangyari sa ating Panginoon. Lahat po ay karamihan lahat doon ay naisulat sa Lumang Tipan. At di naman nag-usap yung mga propeta at mga apostol para kasi malayo yun kung sa pagitan tulad ni Malakay ay ang pagitan yan 400 years. So malayo. So nagpapatunay lang po na ang Banal na Espiritu na nagabay doon sa propeta at mga apostol, iisa po. Kaya hindi sila nagkukontrahan. So, yung key points, the Bible was written by holy men and moved by the Holy Spirit. It is not merely human words, but God's own revelation without error. So, walang mali-malian. So, minsan lang yung mga nagbabasa lang ang minamali at nagbibigay sila ng sariling interpretation. Dito po sa 2 Peter, tinan po natin yung 2 Peter chapter 1. Dito para malaki-laki yung ating mababasa. Chapter 1 verse 20 hanggang 21. Tingnan po natin yung verse na ito. Sabi doon, knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any
private interpretation. So dito pa lang, no, na marami hong bumabagsak dito na mga pastor na yung talata sila yung nagpapaliwanag. Pero sabi po dito, knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. 21, for the prophecy came not in the old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So yung naisulat pala, yung salita ng Diyos mula Old Testament hanggang New Testament dahil sa pagkilos ng Diyos sa kanila ng banal na Espiritu. Hindi talaga sarili nilang katalinuhan, karunungan o kaalaman, kaya naisulat nila. Alam naman natin kung sino yung mga sumulat, yung mga may propeta, may hari, may doktor, may mga kung ano-anong klaseng mga tao. Pero kung titingnan natin yung pagkasulat, talagang nakakamangha. Kasi nga, ang nagkiro sa kanila ay ang banal na Espiritu. So, dito rin po sa John 10:35, tingnan natin yung John chapter 10, verse 35. Sabi po dito po ng ating Panginoon sa if he called the gods who unto whom the word of God came, in the scripture cannot be broken. So hindi ho talaga sasala yung nakasulat. Talagang mapupulpil o mangyayari o wala hong pagkakamali. Kaya doon nagpapatibay mga kapatid na yung banal na espiritu ang nagabay o nag-inspired sa mga sumulat sa from Genesis to Revelation. They believe and do only what the Bible commands or teaches clearly. It is not in the Bible. They will not add it to their worship or doctrine. So, makita natin na ang mga unang Kristiyano, hindi ho sila naniniwala na kapag sila po ay naniniwala na ang Biblia ay talagang kumad sa Panginoon. Pag wala ho sa Biblia, hindi nila dinadagdag sa worship or doktrina. Yun. At paliwanag naman na sinasabi ng ating Panginoon, di ba, sa Matthew chapter 28. Kung titingnan natin yung tinatawag na huling habilin. Yun. Kaya dito nagsimula yung mga huling habilin. Sabi ng ating Panginoon sa Matthew 28:20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the ends of the world. Amen. So wala hong dagdag, walang bawas. Kung ano lang yung command ng ating Panginoon, hindi natin pwedeng bawasan, hindi natin pwedeng dagdagan. Kasi magkakasala po tayo doon. So, kung titingnan po natin, yung sabi po ng Psalms 119 verse 105, sabi doon, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yun. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga at tanglaw sa aking daraanan. Tapos sa Acts 17:11, sabi doon, tingnan natin sa Acts 17. Ito maganda kasi pang medyo malaki-laki. 17 verse 11. Yan. Sabi doon sa verse na yan, these were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind and searched the scripture daily, whether those things were so. Yun. So ito yung kagandahan po sa mga taga Thessalonica. Sabi doon, ngayon lalong naging marangal ang mga ito kaysa mga taga Thessalonica, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Yun. So, yung Berean Church ang tinutukoy po dito na talagang kapag narinig nila yung pangangaral, ini-examine nila o kinukonfirma nila yung sa salita ng Diyos kung tama yung pangangaral. So, yun ang maganda. Kasi ang Word of God, siya yung final authority, final say kung tama yung ating mga doktrina o practices. Ano pa ho? Sabi po dito sa Revelation 22, verse 18 to 19. So, tingnan natin yung book of Revelation 22, verse 18 to 19. So, sabi po dito ng ating kapatid Juan,
Sabi doon, for I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. Yun. Sub 19, if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life and out of the holy city and from the things which are written in this book. Yan ang sinasabi natin na mayroon pong warning. Yon, na wag magdadagdag, wag magbabawas sa salita ng Diyos. Kung ano lang po yung nakasulat ay dapat nakapermi tayo. Lalo na po sa bagong tipan dahil tayo po ay nasa New Testament, yun po yung ating batayan. Yung lumang tipan ay binabasa lang natin ito for learning, yon, for education kasi siyempre para malaman natin yung lesson kung ano yung matutunan natin pag binasa natin yung lumang tipan. Pero yung ating practices, yung ating gagawin in worship, in doctrines ay nakabatay na po sa bagong tipan. So the Bible reveals the way of salvation, showing that it is by God's grace alone, is that not saved by itself, but it reveals Christ and leads God's people to understand His work. So kung mababasa natin na kahit yung sulat ni Apostle Paul doon sa kay Timoteo sa 2 Timothy chapter 3 verse 15. Tingnan po natin yung talata mga kapatid. 2 Timothy chapter 3 verse 15. Sabi po dito, and that from a child, has known the Holy Scripture which are able to make the wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. So hindi ito tumutukoy dito ng ang written revelation ay makapagliligtas. Ang sabi dito, and that from a child, that was from the Holy Spirit, which are able to make the wise. Magiging matalino ka lang, magkakaroon ng kaalaman tungkol sa kaligtasan. Hindi yan sinabing ang salita ng Diyos ang makapagliligtas. So, yung tinutukoy po dito, na sabi doon, mula pa sa pagkabata, alam naman natin yung kasaysayan ni Timoteo, na talagang yung kanyang mga magulang ay mananampalataya. Kaya naturuan po siya mula po sa pagkabata na sabi doon na banal na kasulatan na talagang maraming kagamitan sa buhay pananampalataya. Dito rin po sa Romans 15:4, yan sabi po ni Apostle Paul sa sulat niya sa mga mananampalataya sa Roma. Ang sabi po niya, ang whatsoever things were written aforetime, were written for our learning, that we through patience and comfort of the Scriptures might have hope. Sapagkat anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa katututo natin, upang sa pamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Yung alam mo yun, no? Yung salita ng Diyos, sabi doon kapag binabasa natin, ano ang nangyayari? Ito ay, ang dahilan ay para sa ikatututo natin. Yun. Marami nating matutunan, lalo pag nagbasa ka ng Genesis, doon makikita mo yung sovereignty of God in creation, no? Chapter 1, chapter 2, chapter 3. So lahat yun ay mayroong tinatawag na matututo tayo. Ang Genesis to Revelation, matututo tayo. Daming matututo. Kaya importante yung pagbabasa ng Biblia para marami nating matutunan. Kung tayo po ay kumakain 3 times a day, maganda rin magbasa tayo 3 times a day para yung ating kaluluwa ay lumabo, lumakas at hindi makapenetrate yung mga gawa ng kaaway. Kasi pag mahina po yung kaluluwa natin dahil pinababayaan natin, hindi natin pinapakain, ay minsan talagang yan po ang ikababagsak po natin. So yung punto po dito na yung salita po ng Diyos ay talagang yan po ay tinatawag pong may kagamitan sa bawat anak ng Diyos. Pag hindi po anak ng Diyos, wala pong gamit ang salita po ng Panginoon. Bakit po kaya? Sabi po ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 2:14. Kasi yung iba kahit hindi born again may gamit daw yung salita ng Panginoon. Pero sa atin as believers of the Lord,
naniniwala po tayo na ang salita ng Diyos ay wala pong epekto sa mga patay sa spiritual. Bakit to? Sabi doon, but the natural man receive not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. So, yung patay spiritually, hindi ho kailangan nila ang salita ng Diyos. Ang kailangan nila, habag at biyaya ng Diyos. Pag hindi po sila kinahabagan, masasayang lang po yung salita ng Diyos dahil hindi po, para kang nagsalita sa bato, nagsalita ka sa libingan, na yung mga nandun ay nakalibing at gusto mong ma-born again, yung mga nakalibing doon, hindi po pwede. Dahil wala nga silang spiritual ear, wala silang spiritual eye, lahat wala hong kabuhay-buhay. Kaya ang salita ng Diyos ay para po sa buhay. So, doon na po tayo susunod, sabi doon sa John 5:39, no? Dito po sa pangalawang bahagi, it is perfect and preserved by God. So yung salita ng Diyos, perfect po yan at na-preserve ng Panginoon. They believe God has supernaturally preserved His Word through history, so we can trust it completely today. So alam natin na from the time na sinalita ng Panginoon, nakapreserve po yan eh. They hold strongly to the King James Version as the accurate English translation. So, siguro sa pag-aaral natin sa series ay tatalakayin natin bakit King James ba yung ating ginagamit. Hindi NIV, hindi American Version, hindi kung anong version. Ang tanging authorized at talagang ginagamit natin ay ang King James Version. So sabi po dito sa Psalms chapter 12, tingnan natin. Psalms chapter 12, verse 6. Psalms chapter 12, verse 6 to, sabi doon, hanggang 7, sabi doon, the word of the Lord are pure words. Yun, pure words po. As silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Yun, ganun mo, yung salita ng Panginoon ay ano daw, pure words, tapos purified 7 times. Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita. Dalisay na salita. Kapag salita ng Panginoon, dalisay po yan. Ang mga salita natin, hindi dalisay. Minsan, may halong kung ano-ano mga salita natin. Pero yung salita ng Diyos, sabi ng psalmist, dalisay na salita. At ang sabi doon, nagaya ng pilak na sinubok sa horno sa lupa na makapitong dinalisay. Sabi talaga maaasahan po talaga natin yung Word of God o yung salita ng Panginoon na talagang sabi doon, pure words. Yun. So sabi doon, verse 7, thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. So na-preserve po yung salita ng Diyos, kailan daw? From this generation forever. So sa Tagalog, iyong iingatan sila, o Panginoon, iyong pinapakaingatan sila mula sa lahing ito, magpakailanman. So, paano makikita natin dito mga kapatid, na talagang yung salita ng Diyos ay perfect at na-preserve. Tingnan natin Matthew chapter 24, verse 35. So, nabasa na natin kanina, pero basahin po natin. Sabi po doon sa 35, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. So, tingnan natin kung ano yung purpose ng Word of God. So, number 1, it equips and perfect God's people. Pag nakarinig po tayo ng word na perfect, katulad ng sinasabi dito, the scripture is complete and furnishes the believer with everything needed to live holy and serve God. Yung pagiging pamumuhay natin para maging kaaya-aya tayo sa Diyos, ang batayin po natin ay ang banal na kasulatan. Kung titingnan natin, sabi doon, that the man, sa 2 Timothy 3:17, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Yun. Pag nakabasa po tayo ng perfect, ay hindi po ibig sabihin perfectong-perfecto na tayo,
at di na tayo nagkakamali. Maturity po ang tinutukoy dito. Sabihin, lumalago. Kasi pag hindi po tayo nag-aral ng salita ng Diyos, hindi nagbabasa, hindi nakikinig, hindi nag-aaral, hindi po talaga tayo lalago. Ang magiging stagnant po tayo, magiging parang ano na lang, hindi ka na lumaki. Ako lang lumaki, pero maliit lang ang pangkalig ko. 5 flat lang po ako eh. Yun. So, pero okay lang po yun. At least lumaki naman ako. Kasi nagsimula ako, maliit lang ako eh. Pero ang Kristiyano ay dapat, ano po, lumalago, yung nagmamature. Ano ang gagawin natin? Sabi ni Apostol Pablo, kung babalikan natin, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So para lumago, ang gagamitin natin ay ang salita ng Diyos. Hindi po tradisyon, hindi sabi-sabi ng tao, hindi emosyon, hindi katalinuhan. Kasi marami pong matalino eh. Marami pong napakatalino, secular, at marami rin matalino, kala mong matalino, para mga eskriba, parisiyo, pero anong sabi ng Panginoon? Mga hipokrito kayo. Galam mo, tawagin kang hipokrito ng Panginoon. Bakit to? Sa sobrang karunungan nila, hindi na po nila nasusunod yung tamang aral ng Panginoon. Sumusunod doon sila sa kanilang katalinuhan. So, sabi doon, that the man of God may be perfect. So ito yung natin mga kapatid, gabay sa ating paglago ang banal na kasulatan. Wala tayong ibang batayan para lumago spiritually. Kahit yung mga ngaral, no? Bakit ibinigay yung mga ngaral? Kapag ang mga ngaral ay iba yung inaaral, siyempre ang binigay na mga sa iglesia, ito po yon. Tingnan po natin yung sabi dito sa bahaging ito. Sabi po dito, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. So may gagawin po yung mga ibinigay sa iglesia. Ano po yung gagawin? For the perfecting of the saints. Nandun na naman yung word, the perfecting. To the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Sa Tagalog, at pinagkaloob niya ang mga iba na maging apostol at mga iba'y propeta at ang iba'y evangelista at ang iba'y pastor at mga guro. Anong dahilan? Sa ikasasakdal na mga banal sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Yun pala ang dahilan. So, yung mga pastor, ang gagamitin nila, yung ikatitibay ng katawan, ang salita ng Diyos. Kasi kapag sariling salita lang ng pastor at hindi ang ginagamit ang salita ng Diyos, ay wala hong bisa yun, walang kapangyarihan, wala hong power po yun. Ang mayroon po talagang kakayanan na ikatitibay natin ay yung salita po ng Panginoon. Kaya mas maganda maraming salita ng Panginoon kaysa salita po natin. Hayaan na natin yung mga apostol ang mag-advise sa atin o mga propeta. Kasi kaya nga isinulat nila ito dahil ginabayan sila ng Espiritu eh. So, sunod po, sabi po dito sa Psalms 19 verse 7, sabi doon, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Yon, Psalms 19 verse 7. Tingnan nga natin sa Tagalog yun mga kapatid. Psalms 19 verse 7. Sabi sa pagkatagalog, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patutuo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. O yun, nagpapatalino para ito sa mga taong walang alam. Dati wala naman talaga tayong alam, di ba? Ako nga, wala akong kaalam. Ang alam ko lang yung ang alam ko lang dati, magsimba sa Katoliko. Yon, basta sinabi ng Father, maghayo kayo at magmahalan. Yon, ganun lang. So wala tayong kaalam lang sa mga salita ng Diyos. Nung nabasa natin ang salita ng Panginoon, nalaman natin na bawal pala ang ribulto. So nagkaroon tayo ng kaalaman, nagkaroon tayo ng katalinuhan. At sa katagalan ng pag-aaral natin, nalaman natin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Di ba? Na ang Diyos ay napakalawak yung kanyang sakop. Na pag naintindihan natin yung God,
is sovereign in creation, God is sovereign in administration, God is sovereign in election, talagang mamamangha ka. Saan natin natutunan ito? Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kasi sabi doon, ay nagpapapantas sa hangal. So dati hangal po tayo. Kasi wala naman tayo yung kaalam-alam. Zero-zero tayo. Ang alam lang natin ay magsimba, magbawas ng kasalanan. Sabi doon, makapagsimba nga para makabawas ng kasalanan. Parang nabawasan yung kasalanan. Pero pag uwi, inuman na naman dito. Bisyo dito. So, dito po makita natin na talagang sabi doon, the law of the Lord is perfect. Perfect po. Ito yung totoong perfect po talaga. Yung perfect na ginamit po sa atin, maturity, ito po talaga, ginamit ng dito ay yung perfect na walang pagkakamali. Dito yung ginamit na word na perfect ng psalmist. Converting the soul, the testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Yun, sa King James po yun, simple. Yung mga simpleng mga tao na akala mo ay walang kaalam-alam, tulad yung mga apostol, yung mga si Peter, yung magkapatid, di ba? Wala namang kaalam-alam sila. Mangingisda po sila eh. Anong alam nila sa Biblia? Pero makikita natin sa Book of Acts, no? Kung tingnan natin, balikan lang po natin yung Book of Acts, mga kapatid, kung gaano katindi yung pangangaral ng Peter during the time, no? Na ang sabi doon sa 37, after ng mangaral itong mga apostol, sabi doon, now when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostle, men and brethren, what shall we do? Kailan mo yun? Nangaral itong mga apostol at kung babalikan po natin yung buong chapter itong ito, nangaral sila. Yung iba-ibang mga tao ang pinangaralan nila, tinan po natin. Sabi doon, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues. Other tongues po ito. Lingwahe po talaga itong sinalita ito. Hindi yung ginagawa ito ng mga Pentecostal na parang halala, Toyota, Mitsubishi, Toyota. Hindi po ganun eh. Sabi doon, with other tongues as the Spirit gave them utterance. Tapos sabi doon, and there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men out of every nation under heaven. Now when this was known abroad, the multitude came together and were confounded, because that every man heard this speak in his own language. In his own language, mga kapatid napakinggan nila yung pangangaral in his own language. Hindi yung parang nag-iimbento ka ng lingwahe. Kasi nung kami Pentecostal, nag-titrain po kami sa UN Avenue, sa Cathedral of Praise, kung paano po mag-speaking in tongues. Dito, lingwahe po talaga ang sinasalita nila, hindi yung unknown tongue na parang di mo maintindihan, di mo malunok. Sabi doon, and they were amazed, and they were all amazed and marveled, saying one to another, behold, are not all these which speak Galileans? And how hear we every man in our own tongue? Untang na nila wherein we were born. Ano po yung mga tao doon? May Parsian, may Medes, Elamites, may Mesopotamia, mayroong mga taga-Judea, may Cappadocia, Pontus, Asia. Mayroong Phrygia, Pamphylia, Egypt, may mga taga-Egypt, may mga taga-Libya, Cyrene, Rome, Jews, Greeks, Arabians, may mga Arabiano na nakinig. We do hear them speak in our tongues the wonderful works of God. Yon. Kaya patay na po dito yung mga Pentecostal. Talagang literal na lingwahe po nila yung sinilita ng mga apostol na nangaral po sa kanila. Hindi po ito parang nag-iimbento. Bakit ito naisalita nila mga kapatid? Sa paggabay ng Banal na Espiritu. Sino pa yung sina Peter? Diba? Wala namang edukasyon sila na maisalita nila yung lingwahe. Biglaan nga po ito
talagang napakalaking himala na galaw maisalita mo isang lingwahe. Ako hindi ko maisalita ng diretso, Brother Norlet, yung taga Bacolod. Kasi ako, Romblon. Yon. Pero naintindihan ko yung Ilonggo. Maayo dong. Yon, may pagkatuno lang. Pero hindi ko maisalita. Pero sila, dahil ginabayan sila ng Banal Espiritu, talagang naisalita nila yung lingwahe. Ganun po yung kapangyarihan po ng Diyos na kung gagamitin ka. Nang walang sino mang makakahadlang. Kasi sila, talagang ganun po yung nangyari. So, ibig lang sabihin mga kapatid, yung salita ng Diyos ay perfect po talaga. Wala hong pasubali yon. Talagang walang pagkakamali, wala hong pwedeng i-question natin. Minsan, dito lang tayo magtatalo-talo eh. Minsan, tayo lang nagtatalo mga tao, mga Kristiyano eh. Ano mo pagkaintindi mo, Pastor, sa John 1:1? Sabi nung oneness. Di ba? Sabi nung isa, John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yun. So, sabi naman ng iglesia, yung word na yan ay panukala ng Diyos. Yun, gala mo yan. Si Kristo daw ay panukala lang. So, interpretation po nila yan. Kasi nga, nilalagay nila ang sarili na mas matalino pa sa Diyos. Sabi nga ni Peter, there is no private interpretation. So, hindi ho tayo pwedeng mag-private interpretation. Ipinapaliwanag na po ng Biblia yung isang talata. Kaya nga, importante yung pag-aaral. Kasi marami ngayon, bumili lang ng suka, pag uwi sa pabahay, pastor na. Yun. Nay, pastor na po ako. Bakit? Sabi po nung pastor na nasa lubong ko, pastor na po ako nang walang kaalam-alam. Kaya importante na sabi ni Apostle Paul, di ba? Sa 2 Timothy, chapter 2. Tingnan po natin mga kapatid para maano lang po tayo. Sabi ni Apostle Paul, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, kailangan talaga tayo mag-aral. Kita po, ilang relihiyon na po ang ating pinanggalingan, di ba? Nagsimula tayo sa Katoliko. Nagsimula ako sa Katoliko, nag-Adventist, nag-aaral pa ako sa iglesia, nagdating daan, nag-GIL pa po ako Tapos napunta po ako sa the Lord Jesus Christ Disciple Church of God. Yun, kay Pastor Ronald na po Lopez yun. Tapos nag-reform pa ako. Siyempre, sinusundan ko po si Pastor Ronald. Kasi sabi ni Pastor Ronald, ako ngayon, may bago, Primitive Baptist. Sabi ko, Pastor, baka mayroon pang susunod dyan. Tingnan natin kung mayroong susunod. So, hanggang ngayon, wala na pong sumunod. Primitive Baptist. Yun. So, ibig sabihin, kaya tayo nagpapalipat-lipat dahil nag-aaral po tayo. Nalaman natin na yung mga pinanggalingan natin ay mayroong kamalian at wala ho talagang authority from the time ng pagtatag ng iglesia ng ating Panginoon. Kasi kapag wala hong authority at wala silang wala talagang mangyayari doon. Walang authority. Parang sumulpot lang. At dami ng sulputang mga relihiyon ngayon. So, ano po mga kapatid? Punta tayo sa scope of Scripture. It covers all truth and all duties. Yon. The Bible is not limited to just spiritual things. It addresses every area of life. Our relationship with God, with others, our conduct, our decisions, and our eternal destiny. It is complete guide. Yon, kumpletong guide itong banal na kasulatan ito mga kapatid. Sabi doon, ina-address ito yung ating buhay. Yon, yung buhay natin. Kung maintindihan natin na yung buhay natin ay pansamantala lang dito sa lupa. At siyempre yung buhay natin, dalawang buhay, temporal life at saka eternal life. Ituturo sa atin ng banal na kasulatan. Yung relationship natin sa Diyos. So tituro tayo sa atin ng banal na kasulatan kung paano tayo magbigay ng glory sa Diyos. Hindi natin hahanapin sa labas kung paano tayo mag-glory.
ang banal na kasulatan ang magtuturo po sa atin kung paano po tayo magbigay ng luwalhati sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano pa, yung conduct natin, yung pang-araw-araw nating kilos, galaw, yung ating sinasalita, pati yung ating mga sinusuot. Yun. Kasama po yan, tinuturuan ng Biblia ang mga dapat isuot natin, mga lalaki, babae. Kung ang ikaw ay lalaki, isusuot mo ba pang babae? At kung ikaw ay babae, isusuot mo ba pang lalaki? So, tuturuan tayo ng Biblia lahat yan. Tapos ano pa, yung mga desisyon natin. Ituturuan tayo ng Diyos ng tamang desisyon. Pag sinabing tamang desisyon, hindi po kontra sa kanyang kagustuhan. Kasi may mga desisyon tayo, mga kapatid, okay lang, talaga nagdesisyon tayo, pero yung desisyon natin ay sariling desisyon natin. Hindi natin nakonsulta yung gusto ng Panginoon. Halimbawa, sa pag-aasawa pa lang, di ba? Ang sabi ng Panginoon ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians, so mga halimbawa lang ito, 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Ito, maraming bumabagsak po talaga dito, kapatid. Dito sa Cavite, talagang maraming preacher ang bumagsak po dito. Sabi doon, be you not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship had righteousness with unrighteousness, and what communion had light with darkness? So yan po ay sulat ng ating kapatid Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto. So ibig sabihin, yung conduct natin, yung pagkilos natin, ang gabay pa rin natin ay ang salita ng Diyos. Hindi natin pwedeng pagsubalian na magdidesisyon tayo ng sarili. Pag-aasawa, kahit sa trabaho. Yon. Pastor, maghahanap po ako ng trabaho sa Japan. Ano bang trabaho, Brad? Anong trabaho, sister? Ano po ako dancer sa club. Yon. Galam mo yan, dami mo naman trabaho, papasukan mo, dancer ka pa doon sa Japan. Then tawag sa'yo, ano po? Japayuki. Yon. Ano ang paglalaki? Japayuko. Yon. Ay pag hindi lalaki to babae, di natin alam na yon. Pero may kinalaman po mga kapatid Yung conduct natin, yung mga sa trabaho, sa negosyo. Ayun, Pastor, may negosyo akong papasukan. Ipapartner kita, Pastor. Ang laki po ng tutubuin dito, Pastor. Magbinta ka lang ng shabu. Milyon po ang tutubuin natin. Gano'n mo yan? Inalok mo pa si Pastor. So ang gabay po natin ay ang salita ng Diyos. Gala mo, idadamay po pa si Pastor sa negosyo mo na iligan. So, sa negosyo, sa trabaho, dapat ang batayin po natin ay ang salita ng Diyos. So, huwag tayong manluloko. Kala mo, nang negosyo, katulad ko, may negosyo po ako Yung nagbibinta po ako ng mga kung ano-ano. So, sinisiguro ko na yung negosyo ko, yung binibinta ko, ako muna ang produkto nun. Ako muna ang gumagamit. Ang hirap naman sabihin ko, alam mo Brad, pag uminom ka nito, puputi ka. Gala mo, ako naman na maitim. Paano ko ipipinta yun? Alam mo Brad, pag uminom ka nito, yung mga buhok mo, tutubo. Tatayo yan. Gala mo yan, no? So, wala hong ganon, mga kapatid. Lulukuhin lang natin at hindi matutuwa ang Diyos kapag nanluluko po tayo. Kaya ako, pinipili ko rin yung sinasalihan ko Kasi ang dami ko ng sinalihan. Siyempre, ganun talaga tayo nagbabaka sakali, yung pala, banluloko. Kasi ang mundong ito, ang dami pong mga scammer. Yon. May scammer sa politika, may scammer sa trabaho, scammer sa negosyo, may scammer sa reliyon. Yon. Lahat po ng parte ng buhay, may scammer. Kaya mag-iingat po tayo mga kapatid. Baka ma-scam po tayo. Yon. Pag nag-alok si pastor sa'yo, i-check mo. Baka nag-i-scam na si pastor. Yon. Para hindi mo tayo madaya. Ang salita po ng Diyos, magbibigay po sa atin ng guide sa lahat ng ating gagawin. Sabi dito ng ating ni Apostol Pablo, babalik po tayo, sabi doon sa 2 Timothy 3:16 to 17, halos pabalik-balik lang po ito All Scripture is given by inspiration of God. It is profitable for doctrine, for reproof,
for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Psalms 119 verse 160. Sabi ni Apostol Pablo, thy word is, ng psalmist, thy word is true. Yon. From the beginning, and every one of thy righteous judgment endureth forever. Ang gandang verse na ito. Tingnan natin sa Tagalog. Psalms 119 verse 160. Psalms 119. The longest chapter ay ang Psalms 190. 160 mga kapatid. Tingnan natin. 160. Ang habang mga verses, no? Sabi doon, thy word is true. Yon, ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. At bawat isa ng iyong matutuwid na kahatulan ay magpakailanman. Yon, kala mo yun, ang ganda ng pagkasabi ng psalmist, no? Ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. O saan ka pupunta? Sa salita na ng Diyos. Kabuuan ng salita ay katotohanan. Ba't maniniwala ka pa sa sabi-sabi? Alam mo, brother. Alam mo, sister. O anong batayan mo, brother? Basta ito ang nararamdaman ko, brother eh. Parang gusto kong mag-asawa ngayon. Pero sinong asawahan mo? Yung may asawa rin. Gala mo, asawahin mo yung may asawa rin. Naramdaman mo lang na may gusto ka. Hindi ba lahat ng nararamdaman mo ay tama? Kita mo, si Bathsheba o si King David, galing siya sa laban. Gala mo, busy siya sa labanan. Nung nagpahinga, nandun siya sa tori, nakita niya si Bathsheba naliligo. O, di ba nakaramdam siya ng desire sa puso niya? Ang tanong, tama ba yun? Mali. Kaya may mga maling nararamdaman tayo. Kaya itatama yung nararamdaman. Hindi porke naramdaman mong ganito, yun na. Dapat i-examine natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos kung ito po ay katotohanan o nasa banal na kasulatan. Kasi baka tayo ay magkamali at sa dulo ay tayo po ay maparusahan ng Panginoon. So, ano pa ho mga kapatid? Yun, malapit na pala tayo. Sabi doon sa it extend from eternity past to eternity future. Yun. Eternity to eternity. Yun. Sa Diyos naman, wala naman talagang eternity to eternity. Yun makita natin na sabi doon, the scriptures do not just tell us about history, they reveal God's eternal plan. Kaya dito natin mapapag-aralan sa sunod na mga pag-aral yung decree of God, the providence of God. Ayun, medyo kakain tayo ito ng buto-buto talaga. Hindi lang gatas. Pwede naman natin pagsabayin, di ba? Gatas, tinapay, buto-buto. Para talagang ang tagal mo na dito sa ministry, puro gatas lang iniinom mo. Di ka kumakain ng tinapay, di ka kumakain ng karne. Ano mangyayari sa'yo? So, ito na yung panahon mga kapatid, na talagang laliman na natin ang pag-aaral. Matisod na kung matisod. Talagang dito, tisuran na talaga. Wala, kailangang matirang matibay. Kasi nag-aaral na rin tayo, pag-aralan na natin. Yung medyo talagang kailangan pag-aralan. Hindi dong, alam mo brother, tanggapin mo lang si Kristo at maliligtas ka. At sumabay ka sa aking panalangin. I-apply natin yung ABC rules. Accept, believe, and confess. Gano'n mo yan, no? Halos paikot-ikot lang doon. Pero sa ating mga kapatid, baybayin po na talaga natin para talagang yung gustong magpagamit, talagang magamit. Mahirap namang lumaban ka na kahit pagkasa ng baril, hindi mo alam. Pagkasa mo pa, nakaharap sa iyo yung baril. Ikaw ang mapuputok ka nun. So, kailangan mag-aral, matuto, at talagang nandun yung humility. So, tingnan nga natin, sabi doon sa Isaiah chapter 46, verse 10. At tingnan natin yon. Isaiah 46, chapter 46, verse 10, mga kapatid. Sabi po dito, declaring the end from the beginning and from ancient times the things that are not yet done, saying, my counsel
shall stand, and I will do all my pleasure. From eternity to eternity, mga kapatid. Yun, sabi doon na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Hindi kaligayahan natin, mga kapatid. Huwag tayong magkamali doon, ha. Kaligayahan ng Diyos. Kahit malungkot tayo. Sa palagay nyo, si Joseph po, nung inihulog sa balon, masaya, malungkot? Malungkot po siya. Nung ibininta, masaya, malungkot? Aba, ikaw ba ibibinta ng kapatid mo, magiging masaya? Salamat, ako'y naibinta na ninyo. Malungkot po siya. Kapatid pa ang nagbinta. Pero makita natin na kahit ganon, kung mabasa natin ang kasaysayan sa buhay po ni Joseph, na siya rin ang nagsabi na huwag kayong magagalit o mangamba sa masamang nangyari, dahil ang Diyos ay may dahilan kung bakit nangyari para iligtas tayo sa kagutuman. Dala mo yun, mga kapatid. So, ibig sabihin lang, yung sinasabi dito na ang Diyos from the beginning ay mayroon na siyang pasya, hindi natin pwedeng matutulan yon. Sabi doon, ang payo ko ay mananayo. Hindi payo ko, hindi payo mo, hindi payo nila, payo ng Diyos. Ibig sabihin sa English, my counsel. Yon. Maraming nagka-counsel sa atin, di ba? Ang daming abogado eh. O ano, Brad? Kuha ka ng counsel para maidepensa mo yung sarili mo sa abogado. O siyempre, pag mayaman ka, pwede kang kukuha ng mga dikampanilyang abogado, di ba? Pag mahirap ka, kunin mo si Pastor Romel at walang bayad yun. Basahan ka lang ng Bible doon, okay na. O walang pera eh. So, pero, ang sabi ng Isaiah, my counsel, sabi ng Panginoon. Anong sabi niya? My counsel shall stand. Ang payo ko'y mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Yun. Ito, i-meditate nyo, mga kapatid. At sigurado, magiging humble talaga tayo sa Diyos. At sasabihin mo na lang na, Lord, salamat po sa biyaya mo, sa mga nangyayari, dahil kayo po pala ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi pag hindi natin naunawaan yung sovereignty of God, yung lawak nun, nako, palagi kang magrereklamo sa buhay. Baka sabihin mo, bakit Lord ganito, ganoon, ganyan, ganon. So, para kang pumunta sa east, west, north, and south, puro reklamo eh. So, tayo, pagkagising natin sa umaga, diyan nakikita natin na God is sovereign. Kasi, kung hindi ka, God is sovereign, dapat pagtulog mo, di ka na mabuhay eh. Di ba? So, yan, tatalakayin natin sa mga susunod dyan, yung about sovereignty of God. So, Revelation 1:8, yon, sabi ng Panginoon, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord. Yung extend o yung extend, no? It includes both Old and New Testament. They believe the entire Bible, sa atin Christian mananampalataya, 66 book, no? Sa Roman Catholic, ano po yan eh, 75, no? 75 yata. Sa iba, maraming bawas. Sabi doon, Genesis to Revelation, it is the inspired word of God. The Old Testament reveals God's law. Yun yung Old Testament, reveal yung God's law, promises, and types, yung mga papag-aralan natin yung mga types. The New Testament reveals the fulfillment in Christ. Yung prophecy sa lumang tipan, nakita natin yung fulfillment sa bagong tipan. Yun. At kung makita natin yung mga prophecy, napakalayong taon. Pero sabi na nga, Matthew chapter 5 verse 18, for verily I say unto you, till heaven and earth pass, one God or one title shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Yan ang sabi ng Panginoon. Sa Romans 15:4, so inulit din, no? For whatsoever things
were written aforetime, were written for our learning, that we through patience and comfort of the Scripture might have hope. Yun, nagbibigay ng pag-asa sa mga anak ng Diyos, yung salitaan po ng Panginoon. Kaya kahabang tayo'y nagbabasa, nag-aaral, nakikinig ng salita ng Diyos, yung mga broken-hearted, yun, alam mo natin, marami yung mga bigo na puso. Yun, dami namang klaseng kabiguan. Bigo sa negosyo, bigo sa trabaho, bigo sa pag-ibig. Saan po kayo doon, mga kapatid? Yun, pastor, lahat. Bigo po ako. Grabe, no? Lahat ng kabiguan nasa iyo na. So, bigo man tayo sa mga material, pero spiritually, hindi ko tayo bigo. Bakit to? Makikita po natin sa mga susunod na pag-aaral natin na yung biyaya po ng Diyos, yung lahat ng biyaya ng Diyos, talagang binigay na po sa atin. Yon. Tingnan po natin yung 1 Peter. Yung tingnan natin, mga kapatid, para magkaroon lang tayo ng napakagandang inspirasyon sa ating buhay. Sabi doon sa 1 Peter chapter 5 verse 10, yan, i-highlight ko lang po, no? Sabi doon, but the God of all grace, yon, who had called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that you have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Yon. God of all grace, spiritual man o material, galing po sa Diyos yan, mga kapatid. Pangalanan mo, anong grace yan? Diyos, sa Diyos po nang galing lahat yan. Sabi doon, but the God of all grace. So, wala na tayong sasabihin grace yan kasi sinakop na po nitong talatang ito. All grace nga po eh. Yon. Material man, spiritual. Alam natin yung spiritual. Sinabi ni Apostle Paul yan sa Ephesians 1:3, no? Yung spiritual blessing, sabi doon, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So, nagpapatunay po, mga kapatid, na talagang nagbibigay ng pag-asa ang salita ng Diyos sa mga anak ng Diyos. Yun. Kasi hindi naman porke anak ng Diyos, wala nang discouragement, hindi porke anak ng Diyos, walang trials, hindi porke anak ng Diyos, walang persecution, hindi porke anak ng Diyos ay hindi walang kahirapan. Kasi si Apostol Pablo, kung titingnan po natin, mga kapatid, nakaranas po siya ng matinding mga paghihirap. Tingnan po natin, Romans 8, tingnan po natin yung verse 35, baybayin po natin yon. Sabi ni Apostle Paul, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? 36, at is written, for thy sake we are all killed all the day long, we are unaccounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that love us. Ito, makikita natin na matindi po ang mga pangyayari sa buhay ni Apostol Pablo. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come. Ito, last verse. Nor height, or depths, or any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus. So lahat ng binanggit niya, naranasan po niya ito. Yung matinding mga kahirapan. Ay tayo, naranasan ba natin, mga kapatid, yung ganito? Isa-isa nga natin. Naranasan ba natin na magkaroon ng tinatawag na yung sabi dito ni Apostol Pablo na ano tayo? Yung binanggit dito. Bale, may persecution pero hindi kagaya nito. Katulad doon sinasabi din niya sa 2 Timothy. Yun, sinasabi lang natin ito kasi para makita natin na si Apostol Pablo kaya na-inspired dahil sa salita doon ng Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Sa 2 Timothy, tingnan natin yung verse 11. Sabi doon, simulan natin sa verse 10 hanggang 11. Sabi ni Apostle Paul, but thou hast fully known my doctrine, manner of life,
purpose, faith, long-suffering, charity, patience. Verse 11, persecution. Yun, ito yung nangyari sa buhay niya. Sinasabi niya kay Timoteo, affliction, which came unto me at Antioch. Saan man siya pumunta? Antioch, Iconium, Lystra, what persecution I endured. But out of them, all the Lord delivered me. Yon, ganun po ka taas yung pag-asa o pananampalataya ng Apostol Pablo dahil siyempre alam niya yung salita ng Diyos na nagbibigay sa kanya ng kaaliwan, pag-asa at lakas ng loob. So, punta tayo sa last point natin mga kapatid. Since the scope is complete, there is no need for new revelation. Yon. Hindi na natin kailangan ng another revelation na sasabihin na mananaginip ka, Lord, magpakita ka sa panaginip ko mamayang hating gabi. At sabihin mo kung anong gusto mo, Lord. Ay baka sabihin, Norleto, magsimula ka na dyan sa Bacolod. Ay baka sabihin, ikaw ba talaga, Lord? Ako ito. Maniwala ka. Pag ano noon narinig nyo, huwag kayong maniwala. Demonyo po yon. Masamang espiritu po yon. O baka kapitbahay yun, mga kapatid. Wala nang ganon. Wala na pong direct revelation na maririnig tayo sa panahong ito. Bakit ho wala na kang marinig na direct revelation? Sa panahon pala yan ng lumang tipan. Sa panahon natin ito, ang sabi po ng Hebrew chapter 1, tinan po natin mga kapatid, wala na akong direct revelation. Tinan po natin yung Hebrew chapter 1, verse 1 hanggang 2. Sabi doon, God, i-highlight lang po natin mga kapatid, para maganda. God who at sundry times and in diverse manners speak in time past unto the fathers by the prophets ito. Yung mga propeta, direct revelation talaga sila, nakakausap ang Diyos nung panahon na yon. Pero tingnan po natin sa verse 2. Had in these last days, kailan daw? In these last days is spoken unto us by His Son, whom He had appointed here of all things, by whom also He made the worlds. Oh, wala nang direct revelation. Kaya Brother Norlet, baka may marinig ka mamayang ating gabi, medyo, mag-pray ka na. In the name of Jesus, huwag mo nang ilihan. Wala na akong direct revelation. Kaya, totoo po yung sabi doon na, the sense the scope is complete, yung Word of God, there's no need for new revelation. Complete na po yun. Sabi ng Panginoon, Matthew 28:20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. All things. Wala nang another revelation. Wala nang another teaching na kung walang sinasabi ang Panginoon, ba't mo gagawin? Kaya wala tayong pastora, wala tayong instrumento sa church, wala tayong special number. Kung walang sinabi, ba't mo gagawin? Ay sabi doon teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. O, period. O, ba't mo dadagdagan? Wala namang sabihin, pag may naramdaman ka, idagdag mo. Pag may naisip ka, idagdag mo. Wala namang dagdag. Bawal ka sa Biblia ang magdagdag at magbawas Yo, di ba? So, sabi lang Proverbs po pala, Proverbs chapter 30, verse 5 and 6. Every word of God is pure, and thou not unto His word, lest He reprove thee, and thou be found a liar. So, tingnan natin, Proverbs 30, sa Tagalog. So, Proverbs chapter 30, verse 5 hanggang 6. I-highlight lang po natin mga kapatid. Sabi po dito sa verse na ito, every word of God is pure. He is shield unto them that put their trust in Him. Add thou not unto His words, lest He reprove thee, and thou be found a liar. Huwag kang magdadagdag sa kanyang mga salita. Baka kanyang sawayin ka at masunduan kang sinungaling.
Sino daw yung mga sinungaling? Yung magdadagdag ng salita ng Diyos, mga kapatid. Kawag natin dadagdagan. Tapat na po ito, complete na po. Genesis to Revelation nga. Minsan nga, Genesis pa lang, hindi natin nababasa. Nabasa na ba niyo ang buong Genesis, mga kapatid? Kaya ang assignment natin, magbasa po tayo. Yon. Yung gustong magpatuloy na magpamintor. So, assignment natin, magbabasa po tayo. Kahit minimum 5 chapter. Simula tayo sa Genesis. Kasi magbabahal ka sa Diyos, pero yung love letter ng Diyos, di mo mababasa-basa. Nababasa mo ngayon love letter ng iyong nanliligaw, na binabasa mo yung mga love letter ng nililigawan, pero yung love letter ng Creator of Heaven and Earth, di man lang natin nababasa. So ilan ho sa atin dito ang nakapagbasa ng Genesis to Revelation? Siguro mabibilang natin sa daliri. At sabi ng survey, 98% na nagsasabi o 100% na nagsasabi na pastor o Kristiyano na lang, almost 2% na lang ang nagbabasa ng Biblia, Genesis to Revelation. Kaya pag tinanong mo, nako, chap-chap din ang sagot. Bakit? Chap-chap din magbasa eh. Ang sabi nila, magbabasa ko ngayong gabi. Pipikit mo na yan, Lord, ano ba ang kalooban mo ngayon sa akin ngayong gabi? Ay nabasa niyo, magpatiwakal ka na. Gano'n mo yan? Pero kung magbabasa ka, systematic reading, magbasa po tayo, Genesis to Revelation, ibig sabihin, babasahin mo sunod-sunod yan. Iba ho yung study kay sabay reading. Yan ang tinuro sa amin ni Pastor Ronald doon eh. Pag nagbabasa, systematic reading po talaga. Genesis to Revelation. Halimbawa, nagbasa ka, chapter 1 hanggang chapter 5. Tatandaan mo yon. Bukas, chapter 6, chapter 7, sunod-sunod po yon hanggang matapos mo ang buong Biblia. At nagbasa po tayo ng Biblia 1 hour a day. Ito, 1 hour a day lang mga kapatid. Sinachallenge po natin bawat narito. Yung gusto talaga magpamintor, sumunod po kayo. Kung ayaw yung sumunod, huwag na kayong dadalo sa sunod. Sasayang lang po ang oras natin. Yon. So, ang sabi dito, pag nagbasa po kayo ng 1 hour a day, 3 to 4 months, mababasa nyo ang buong Biblia. Sa buong taon, ilang beses nyo mababasa ang Biblia? 3 to 4 months. Ipalagay nyo, mabagal ka, 5 months na lang. Di 2 beses mo mababasa ang Biblia, balik ka na naman, basa ka na naman. So habang binabasa mo ang Biblia, talagang makakakabisado po. Di ba? Lalo na yung gusto magturo, gusto maging pastor. So, tatanungin ka ba, brother, nasaan yung Genesis 1:1? Nasa dulo yata yun, sa Revelation 1:1 yata yun. Nandun sa Revelation. So, yan po yung natin mga kapatid. Bakit to? Every word of God is pure. He is shield unto them that put their trust in Him. Add thou not unto His word, lest He reprove. See, and thou be found a liar. So yan, malapit na po tayo magtapos. Dito po, yung babalikan lang po natin yung Revelation. So para talagang kung ano yung nakasulat. Revelation 22, yun, binasa natin kanina. Pero basahin din po natin para talagang maano natin. Sabi doon, for I testify not unto every man that heareth the word of the prophecy of this book, if any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. Yon. Kapag dinagdagan mo ang salita ng Diyos, idadagdag sa iyo ang sumpa o yung parusa. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away this part out of the book of life and out of the holy city and from the things which are written in this book. So parehong may parusa, magdagdag, magbawas. Di ba, pag eleksyon, may dagdag bawas di ba? Wag na babayaan na natin 'yon sa politiko. Pero sa salita ng Diyos, hayaan natin kung ano yung nasusulat, wag natin dadagdagan, wag nating babawasan. Sapat na po 'yan. So, tingnan natin yung final po. The truths of Scripture are not just for one nation or one period. They are the standard of truth for all mankind in every age. Siyempre, tinutukoy ng mankind dito, lahat ng anak ng Diyos sa buong mundo. Kasi niniwala tayo
na mayroon pong mga anak ng Diyos sa iba't ibang bansa. Hindi lang mo tayo, hindi lang tayo anak ng Diyos. Kung titignan natin yung Revelation 5:9, tingnan po natin mga kapatid. Dito tayo magtatapos, Revelation chapter 5 verse 9. Sabi doon, and they sang a new song saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof, for thou shalt slain and hast redeemed us by the God of blood, and out every kindred and every tongue and people and nation. Alam mo yun, no? Every kindred, ano sa Tagalog? At sila'y nang-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng diyong dugo ang mga tao sa bawat angkan. O bawat angkan. Pero hindi ibig sabihin, buong angkan ng buong mundo. Yon, may specific na mga angkan lang po at wika at bayan at bansa. Kumbaga, sa lahat ng angkan, mayroong pinili ang Diyos, sa lahat ng wika, sa lahat ng bayan, sa lahat ng bansa. So, ang tawag po doon ay without anong tawag doon? May isang tawag po doon eh. Revelation, tinan po natin. Revelation 7:9 pa rin po, mga kapatid. Revelation 7:9. Ito, halos magkaparehas naman po yon, pero tinan po natin. After this, I beheld and lo, a great multitude po, which no man could number, of all nations, and kindreds, and people, and tongues, stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes, and palms in their hands. Yon. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman. Yun, hindi natin mabibilang. Sino hindi mabilang? Yung mga pinili ng Ama before the foundation of the world, na mula sa bawat bansa, sa lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika at na nakatayo. Saan po nakatayo? Sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nangadaramtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. Yun po yung sinasabi dito, mga kapatid, na they are yung tinatawag na scripture are not just for one nation or one period. Yun, yung salita ng Diyos, basta buhay spiritually, anumang lahi yan. Hapon ka man, Koreano ka man, ano mga Koreano, Hapono, ayun, Hapon pala, Koreano, Pilipino, so iba ng mga Amerikano, yon, mga yun ba, yon. Pero pag walang Chinese, Taiwanese, yon, mga Nis. yon. So, Vietnamese, yon, Chinese, Taiwanese, Vietnamese, yon, yung mga may Nis. So pag hindi naman, tulad ng India, yun, lahat ng bansa, alam natin, kung gugustuhin ng Diyos ay mayroong pinili sa bansang yon, hindi natin pwedeng mapigilan yon. Kasi kagustuhan po ng Diyos na may pinili ng Diyos doon sa bagong bansang yon. Dito sa Pilipinas, alam ba natin kung ilan ang pinili ng Diyos? Hindi natin alam. Kaya dapat magpakasipag tayo na mangaral. Wala tayong sasayanging oras. Bakit? Alam mo ba kung yung kapitbahay pinili o hindi? Hindi natin alam. Ay, hindi pinili. Kasi ang sama ng ugali. Bakit? Ikaw ba'y mas mabuti ang ugali? Kasi minsan namimili tayo ng pangaraan. Ay, naku, mayaman siya. Pag nag-offering ito, ay malaki. Kaya siya lang pangaralan ko, yung nasa bukid, bahala na si Brother Nunes doon. Ang offering doon, puro gulay. Parang nalala ko nung nasa Bicol ako eh. Nung nag-associate pastor ako sa Fundamental Baptist, grabe, ang offering 150. Pero ang mga offering na gulay, itlog, manok, sako-sako, kabote. Sabi sa akin ng pastor Brother Romel, iuwi mo na lahat ng yung mga gulay at mga Tapos hati pa kami doon sa 150. Magkano? Tig 75 pesos. Yun, di ba? Pero okay lang yun. So, yung final na verse natin, mga kapatid, Isaiah chapter 8, verse 20, sabi doon, for to the law and to the testimony
If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Yon. Yung mga bagay, tingnan natin sa Tagalog, Isaya. Yan, malapit na po tayo tapos natin. Tiyaga lang po ng kaunti. 8:20 sa pagkatagalog, sabi po dito, sa kautusan at sa patutuo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Ang tindi nito no? Kaya talaga napakahalaga yung salita ng Panginoon Tapos ano pa, yung sabi dito mga kapatid, ito last verse po natin. Yung ating binasa kanina, yung Mark chapter 13 verse 31, sabi doon, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Yon. So, yan po yung kabuuan nating pag-aaral ngayong gabi mga kapatid. At yan, review lang tayo. Ang ating pinag-aralan ngayong gabi ay the importance of the Word of God. Yon. So, ganun kahalaga ang salita ng Panginoon mga kapatid. Kaya nawa, magsimula na po tayo ngayong gabi na magbasa ng Biblia. Yon. Ano natin mga 5 chapter, pwede mong taasan yun. Pwedeng 10 chapter. Kasi yung 5 chapter, maikli lang po yun bakit nasasayang natin? 1 hour, hindi ka pa natutulog. 2 hour, 3 hour. Bisa nga, 5 hour, hindi ka pa tulog. Ano ba ginagawa natin mga kapatid? Yung 5 chapter, napakaliit lang po yun Yun, minimum po natin na assignment, kung doon ka talagang gusto mong magpa-mentor, 5 chapter, yun, magbasa po tayo. Yata bukas ay magkakamustahan tayo kung saan ka na sa pagbabasa. Yun. Okay ba yun mga kapatid? Hindi ito pirsahan. Ito ay pusang loob. Okay, kung mahal mo ang Diyos, mahal natin ang Diyos, gagawin natin magbasa ng Biblia. Kala nyo yung 5 chapter lang. Wala pang isang oras yun yung 5 chapter. Saan ba nauubos yung oras natin? Ka-scroll ng messenger, ka-scroll ng timeline, punta sa Instagram, punta sa TikTok, punta sa kung ano-anong mga app. Yun, punta ka na lang doon sa King James app. Mag-google ka ng 1 hour doon. Pagkatapos, punta ka na sa ibang app. Huwag lang sa ibang app, baka di ka na bumalik. Yun, doon lang sa King James Version. So, yun po mga kapatid, salamat po sa gabi ito at purihin po ang Diyos sa mga salitang ating napag-aralan. At ngayong gabi ay pangunahan tayo ng ating Elder Rene Ramos sa ating pagtatapos. Elder! Amen. Amen. So, salamat po at bukas alas 12 ulit. At salamat po sa lahat ng nag-join. Purihin ang Diyos at yun.